Welcome back, everyone, to CTV Exclusives, and I just want to before tayo mag-move on sa ating next part of the show, we want to thank first and foremost the Global Awards for Marketing and Business Excellence dahil in-awardan ang CETV Philippines bilang Best Online Media Company in Cavite! Yay! Congrats! Yes, wala pa ang trophy namin pero thank you sa recognition na binigay nyo sa aming humble page. It really does mean a lot. Alright, like I said, bago tayo nag-break, we'll talk to them individually. So, unahin natin si Elle. Hi! So, you've co-written mga multiple tracks kasama na din ang We Go. Paano ba yung writing your own lyrics help you express your truth more authentically bilang isang artist and a leader? I see. With regards kasi sa writing, siguro masasabi ko na hindi na siya unfamiliar sa akin. Kumbaga, isa talaga sa comfort zone ko yung writing. So, since I was in school, I do write stories like sa mga Wattpad. Yeah, so nagsusulat ako sa ganon. And then, I create poems as well. So, yun kasi talaga yung outlet ko ever since. As in, ever since. Bata pa lang ako, like 13 outlet ko na siya. Doon siya nabuo. And then now na andito yung Gemini, and then I just need to put my words into music. Diba? And it's very not easy but very comforting for me kasi kung ano yung gusto kong sabihin, kaya ko talaga siya isulat. And then I just need to rhyme it para maging music siya. And I just need their agreement then na yun din yung nafe-feel nila. Or kung hindi man yun yung nafe-feel nila, pero at least nagka-coordinate yung mga lyrics namin all together. Kasi hindi lang naman ako yung gumagawa ng lyrics sa group. May ambag yung main rapper namin. And then of course, si Tani. So, yung ideas naming tatlo, somehow, magkakaiba siya. Pero for some reasons, nagko-connect siya. So, I think yun yung medyo challenging sa amin whenever we write the lyrics. Medyo magulo siya sa simula, pero the more that we revised it, nagiging isa siya. And then yan, doon nabuo yung mga songs. So yeah, it's a good strength for me siguro as the leader of the group kasi I mean to write for the group, to write for Gemini, and then for them to sing it, sobrang okay na sa akin yun. And possibly, kung open ka mag-collaborate sa mga ibang artists, would you do it? Or other writers, like other artists? Open ka ba doon sa idea? Yeah, kasi if that's my main purpose naman palagi as an artist is hindi lang para sa akin kundi para sa group din. If it's going to be my exposure, it's going to be their exposure as well. Kumbaga, as long as makikilala si Gemini sa lahat ng gagawin ko, then I would gladly accept the challenge or I would gladly accept the deal. Yes, indeed. Kasi alam naman yung damay, yung domino effect ika nga. So, when one or ripple effect, let's put it positive na lang. Ripple effect. It's a ripple effect naman. Anyway. But all right, now moving on, Elle. So, you came from Array and Aeroburst and now you're leading Gemini. So, paano ba tong experience na nag-shape the way you guide the group through this debut phase? Siguro, starting as a K-pop cover group. So, with Aeroverse, I was with Hunter, and then I was with Ayan na din. And Tani came in late. Pa-transition na kami to P-pop. So, sa Array, actually, nag-start yung lahat. So, I was just a member back then. However, yung leader namin nung time na yon needs to fly to Canada. So, all of the responsibilities nung Array fell into me and to the other members. But, siguro, that leader, yung leader namin is, he trusted me the most with regards to the organization itself, kung paano ma-maintain, kung paano makikip yung pagkakaisa ng members. So, doon siguro nag-start yung will ko to lead a group. Kasi, before that, though, meron kasi talaga akong events team. Yun yung nililid ko ever since. Pero iba kasi yung magli-lead ka ng event staff, so magli-lead ka ng mga artists. Diba? Ng mga upcoming artists. So, siguro yung, parang naging training ko yung Array, na kasi sa Array parang 14 members 14 to 15 members. So imagine leading that large number
Diba? Iba-iba yung ugali, iba-iba yung gusto, iba-iba yung personalities. And then, now down to Arrowverse na naging 5 lang kami, which is somehow good kasi friends ko naman na sila. And then, mas nabuo lang yung bond and mas nabuo yung coordination ng group as time goes by. And then, nagamit ko lahat yon, even yung pagiging events team manager ko, pagiging leader ko sa Array and sa Arrowverse, nagamit ko lahat yun sa Gemini. Though, I won't say na sobrang good ko na leader. I am not. May mga portion pa rin na I need to learn and may mga parts pa rin talaga na I am depending on my members. Pero I am doing my best every now and then na mag-improve pa. Kasi Gemini is just, kumbaga papasok pa lang si Gemini sa industry eh. So there's a lot more challenges na haharapin namin. So I need greater challenges needs, greater support. And of course, kailangan mong mas lalong maging matibay. So that's what I'm trying to learn right now. Kasi medyo yung emotions ko kasi ganito siya minsan. Kasi nga, syempre, I've been working and aside from Gemini and work, I have family responsibilities and everything. So, kailangan mo mabalance yun at the same time, yung emotions mo kailangan stable. But, yeah, sobrang thankful ko lang sa members kasi if someone feels parang, if someone is not okay, then they're fine with it. They'll just wait for you to be okay again and they'll work habang you're regaining yourself. So, I think parang being a leader, it comes with accepting na hindi mo kaya lahat. And that the members are there to support you in case na ganun yung nangyayari sa'yo at the moment. Yeah. Yes. Ang daming nangyari. Yeah. I can't do everything at once kasi sa dami ng suot na hat na meron ako. Like, ako nga, lahat. Internet, sorry. Writing articles, video editing, lahat na. Marketing, emails, lahat na. Pero, maganda nga sana kung may karamay ako. Pero, I hope. Yeah. Pero, maganda nga. Kumbaga may nagka-catch siya whenever you feel like, kunyari, medyo, so, we're not fine all the time eh. Diba? Even if ikaw yung leader, hindi naman sa lahat ng oras, you're okay and you can do everything. What matters siguro is that the members know when to catch you. Kapag alam mo yun, which is sobrang nakakatuwa sa Gemini kasi they just know what to do. Hindi lang pag ako, kundi pag may isang member na ganun, they just know what to do. Yeah. Tama. So, meron bang something na ang public na may not see about the responsibility of being both bilang leader at openly LGBTQIA+ in this industry? Siguro, kung meron mang hindi nakikita yung public, vocal naman kasi ako eh. As part of the LGBTQ and as part of being Gemini's leader, vocal ako sa kung ano yung mission ko sa group, kung ano yung gusto kong mangyari sa Gemini. Kung meron man sigurong hindi nakikita yung public, it's still siguro yung struggle ko pa rin. Syempre at the end of the day, I'm still part of the community. May mga hindi kasi there are things na we cannot control. Kumbaga, may mga tao pa rin sa gilid mo. That's normal. Kumbaga, if you're part of the community, you know that. May mga tao pa rin sa paligid mo na we will say na mali yan, hindi dapat ganyan, and everything. Pero, it is something that you cannot control, but what you can feel, that's something you can, di ba? So, instead na magpadala ka doon, I'll just raise my voice more. Mas lalo kong ipapahayag kung ano yung mission ko, being part of the group, hindi lang as an artist, but being part of the LGBT member, being an LGBT member. Kung sasabihan nyo man ako ng ganyan, madali magtakip ng tenga, I'll just raise my voice more. I'll just create more music na mas magbibigay ng help sa mga tao na hindi pa openly, kumbaga, hindi pa bukas ang closet, diba? Pero at least they know may nagsusupport sa kanila. Kasi it's something talaga na the people around us, hindi talaga natin mapiplease lahat eh. So, yeah. Correct. We can't please everyone naman. At sa mga hindi nagugustuhan yung mga ginagawa nila, tumabi ka dyan! Yes, we love. Shout out sa ating mga 18 friends dyan. We love you guys so much. Anyway,
let's move on na sa ating next member, Hunter. Ayan na, hala. Hello. Ito na. Bilang someone na mahilig mag-take ng bold style risk, sa tingin mo ba ang passion can be just as powerful form ng storytelling sa music? Ang fashion, oo naman po, kasi parang, yun yung kumbaga, kung anong nararamdaman mo. Kasi para sa akin sa fashion, kapag let's say na kapag magsusuot ako ng costume, or like, magagawa ko ng style ko, if inaano ko siya kung anong nararamdaman ko ngayong araw na to, bawa ngayon, ito yung nararamdaman ko, that's how you express yourself, kumbaga. So, kung sa music, malaking part yung fashion sa music kasi sa fashion mo rin ma-express kung anong concept ng song nyo, kung tungkol saan yung song nyo, or like kung gaano ka strong, kung gaano ka soft. Let's say if your concept is cute, syempre din mo siya ma-express kung anong color ang gagamitin nyo, like mga soft na pastel, mga ganon. And kung strong naman, merong mga neon color, mga ganyan. So, yun po. At saka, we all need to take risks to get big rewards. Ika nga. You have to, ika nga, as they say in another game show, laban lang hanggang dulo, wag bumawi. Yes. Siya talaga ang aming fashion pinaka-fashionista sa members. Sobrang kaya niya mag-explore. Like, nag-explore siya ng iba't ibang fashions. Iba yung fashion sense ni Hunter. And aminado kami doon. Kaya, yeah. Minsan mukha kami back up. Parang like one time na may, sabi nila red color daw yung susuotin namin. And wala akong mahanap na red color. Pero may nakita akong parang red color na sweater and sira siya. So, ayun. I remember that. Lagyan niya ng project. Sobrang lang siya. Surprising. Yeah, sira siya. Tapos, sinuot ko siya in other way and it works naman. You wrote Bahaghari, a song with deep symbolism. So, nung sinulat mo yung kantang yan, what went through your mind at ano ba ang aasahan mo ng tao? How would those people feel nung sinulat mo yung song na Bahaghari? Kasi that time, parang medyo nada-down ako. Kasi may mga times na parang hindi okay yung emotions ko. And then, parang kasi yung creativity ko kasi hindi ko siya pinipilit. Like parang kapag lumabas siya, okay, gagawa ko ng mga ganitong bagay. Kumbaga, inaantay ko siya nang dumating. Hindi ko talaga siya napipilit kapag may ginagawa ko. And then yung Bahaghari na yan, parang biglaan lang din siya. Parang gabi yun working ako at that time. Then lunch break ko. Tapos, parang naisip ko, parang wala pang comfort song ang mga LGBT community. What if try ko gumawa ng comfort song nila. Like yung parang mag-feel nila na feel safe sila when listening to this song, na parang part sila talaga ng community na to, and then na parang ready sila or safe sila na ilabas yung color nila, true color nila. So yun, habang ginagawa ko siya, yun yung nangyari. And yun na nga, meron na kaming Bahaghari na song. Which, nung pinarinig niya sa akin yun nung una, sabi ko sobrang nakaka-relate talaga. And yeah, like demo lang yung pinaano niya sa akin, and then sabi ko, wow, parang kung hindi lang ako yung makakarinig nun, I mean, dapat maraming makarinig nun. Kasi it's something that needs to be voiced out. I mean, hindi man like verbal, pero at least through song makahelp kami sa kanila. Yes, I agree kasi we all need a good representation na we all have to represent ourselves to the community and the world, and we feel na this song, yung Bahaghari, should be listened to by if they feel down kasi lalaban lang tayo dapat. So, Hunter, you've auditioned sa mga several platforms bago ang Gemini. So, anong nag-motivate siya na lumaban or keep you going through all these muntik na, sayang, not yet, lahat na? Actually, ang hirap kasi kapag like laging may rejection sa mga audition.
ang hirap niyang tanggapin at first, pero at the same time, parang marirealize mo yung mga kulang sa'yo kung bakit hindi ka natanggap. So, ang ginawa ko na lang is, tinry ko improve yung sarili ko, and syempre, doon sa ginawa ko siyang inspiration na parang mas lumaban pa, kasi nga parang hindi naman porket nag-fail ka, mag-stop ka na dun eh. Parang mas dapat mag-push ka. And doon nga, nakarating ako sa punto na napunta ako sa Gemini, and thankful naman ako na na-achieve namin yung mga ganitong bagay. And until now, although kahit na mahirap siya, I can say na hindi ko isusuko tong pangarap nito. Ilalaban ko siya. Yes, agreed. Agreed ako diyan. Now, move on na tayo kay Ian, na lead rapper and visual ng grupo. So, Ian, so ikaw, you've known for being positive and grounded. Paano mo na-maintain itong mindset niyan, especially during high-pressure moments like yung mga rehearsal, recording, lahat na? Go ahead. For me, to keep me grounded is yung lagi mo lang tatandaan kung saan ka nanggaling. Like, hindi ka nagmula sa taas, hindi ka nagmula sa gitna, kundi sa baba. Then, ayun yung nagpo-push sa'yo na maging umangat ka. Like, alam mo yun, like, mag-aim ka pa ng maraming bagay, like, sa pangarap mo, yung which is yung talent mo na pag-sing and dance. And minsan na-achieve ko siya, minsan hindi. So, parang, what it keeps me from aiming my dream is alam mo yun, like mas galingan ko pa, like mas dumami pa yung maging suporta sa'yo para mas alam mo yun, sa pakiramdam mo mas maging gumaling ka pa. May mga ganong times so parang never mo iisipin na ay mas magaling ako dyan, ganon, never. Kasi ang paniniwala ko kasi talaga is si Lord yung nagpapaangat sa'yo sa mga taong marunong magpakumbaba. Ayan. Yun lagi nasa isip ko. So, never ka dapat magmataas. Yes, amen to that. So, bilang isang sa mga choreographers ng grupo, ano ba ang creative process like when shaping the movements na nagre-reflect sa identity ng Gemini? Siguro I'm really inspired by this group na K-pop group siya, Tomorrow by Together. Yun yung first time ko din gumawa ng choreo sa Phantom of the Opera. Na katulong ko dito si Hunter. Actually lahat po kami nag-share ng ideas nila sa sayaw kasi first time po namin yun na kami mismo yung gumawa ng sayaw kasi yung City Lights meron po kaming choreographer doon. Pero the second time, tinry po namin na kami po talaga lahat. Which is sa concept, sa dancing, sa lyrics, kami po talaga lahat. So, sa pag-dance po, ang pinaka nakatulong po dito sa Phantom of the Opera is si Tani. Siya po talaga yung nag-lead. Pero which is, gusto ko rin tumulong Like, yung parang for me, genre ko din siya. So, tinry ko talaga like nag-isip ako ng steps kung paanong steps yung gagawin to. Which is, natuwa naman din ako kasi nagustuhan din nila. Which is yung chorus part na, goods yung kay Ian. So, kumbaga, big achievement yun sa akin kasi never pa ako nakagawa ng choreo ng ako lang. Kasi, mahina, to be honest, to be honest, nahihirapan talaga ako sa mga freestyle na sayaw. Like, kumbaga, pag, what you call this? Yung, kumbaga, biglaan lang o mag-freestyle ka, ganyan. Mahina talaga ako dun. So, big achievement siya sa akin na natuwa yung members na yun yung naging official na dance. Dami nga natuwa doon and I'm so glad na marami ding na matutuwa kapag nag-debut kayo bukas. I'm hopeful na maraming mangyayaring maganda. So, napansin na mga tao lately na kinukumpara ang mga boses mo sa TOP at yung SB19 member na si Ken or Philip. Paano mo nararamdaman yung comparison na yan at what makes your voice truly Ian? Totoo ba? May nagko-compare?
Ayun po, siguro while recording po ng mga kanta namin, siguro binibigyan ako ng advices ng members na like, try mo gawin to, yung ginagawa ni Ken, ganun yun. Since sa aming 5, ako po yung may pinaka-deep voice. So, sa akin talaga siya pinapatry, like para may, kumbaga kasi sila matataas yung yung voice range nila. Kumbaga ako kaya akong magbaba. So yun yung nagbibigay sa amin ng parang balance sa kanta na nagpapaganda din. So tinatry ko talaga siya and natutuwa din ako na minsan nagugustuhan nila yung nabibigay kong voice, which is hindi naman talaga ako ganun kagaling sa voice, pero natatry ko kung ano yung natural na voice ko talaga, and ina-apply ko siya sa pagkanta. Yes, and okay lang naman baka humingi ng sample ng pang Pele. Kahit isang line lang, pang Pele. Wait lang, ano ba yung kanta ko nun? Ayun yung What ng SB19. Yung line ni Pele. I'm not prepared. Okay, sige. Lahat ng aking basura, pupulutin laging dala. Kahit saan pa ko magpunta, lapat sa lupa aking mga paa. Oh! Kuwang-kuha! Love it! Tumagaling natin what happened. Nice. Hindi ako prepared. Shout out. Salamat po. I love it. Ay, thank you po. Pag nanood si Pelip diyan, si Ken diyan, rather, matutuwa siya. At eto na, bumuha na tayo kay MK. Ang haba na ng usapan. I love it. Sa totoo lang. MK, na laging pawawala pabalik-balik. Sorry. Nawala kasi. It's okay. Nawala ng wifi. Sino ba internet provider nyo diyan? Tawagan na natin. Nang masabihan. No, siguro masabi na lang. Pero bumalik din naman agad. Good thing. Kapag PLDT yan, okay lang. Pero kapag yung isa, naku po. Anyway, so ikaw nag-contribute ng parehong lyrics at arrangement ng We Go, yung debut single nyo. Paano mo nababalance ang technical precision with emotional storytelling sa iyong creative process? So, to be honest, umpisa mo natin. Actually, the song We Go came from our fellow P-pop artist, which is si J.O. Siya yung nag-provide sa amin ng track. So, si El kasi nag-introduce sa amin ng We Go. So, the first draft ng We Go is ganda, iba kasi yung tunog niya. So, para sa akin, sa perspective ko sa na P-pop artist, iba yung taste ko. But it doesn't mean na I don't like it. Siguro, hindi lang bagay sa wave, sa vibe namin as Gemini. Siguro, nagkaroon siya ng process na ginawa ko na try na, bagay kay ano to, bagay kay ganito. So, I distributed the lyrics according to their range and vibe. So, kung paano nila ipupull off the more powerful, mas better. So, siguro yung process nun is like visualizing it kapag na-perform ko na sa stage, kung paano mapapakinggan ng viewers, ng listeners, ng fans namin, paano nila magugustuhan. Siguro yung the taste of the music, talagang mako-consume nila with the song We Go. So, para sa akin, the creative process is making ourselves more powerful and engaging sa mga listeners namin. Yes. At nakakatuwa isipin na yung title ng song mo, alam ba kung sabihin nakakatuwang isipin? Charing. So, tuloy-tuloy tayo. So, yung akala ko nga yung sa isang grupo, pero okay na din yung title. Maganda pala. I enjoyed it. So, alam nyo, performance art, magic and music are both performance art. So, para sa'yo, paano ba na-intersect for you ang magic and music? Siguro, just say magic, dancing, singing. It's a form of art.
So it's how you present yourself, how you present, how you feel, and to express the inside of your heart. Siguro lahat yun, it came from the passion from our heart. So parang may distribute mo siya through the art form, which is in dancing, singing, music, magic. Same lang sila pero iba't iba sila ng genre sa artistic way. So, ika nga sabi ng isang slogan ng isang radio station, same pero iba-iba. Yeah. And yeah, to add on to that, yung magic ni MK, he's making use of it kasama sa dance namin. Like for the Phantom of the Opera, meron siyang part doon wherein he uses magic and the audience loves it. So, nakakatuwa lang isipin na yung mga side talents pa ng mga members is na ilalabas nila or na-incorporate nila sa Gemini. Like, na ipapasok nila sa Gemini. So, mas nakikilala kami ng tao. Mas nakikilala ng mga fans kung sino talaga kami. Ayun. Kasi kaya namin siya ipasok doon sa stage. Ganon. Kung ano yung usual na nakikita ng tao, which is kami sa stage, na ipapasok namin yung ibang ingredients as a member. So, mas nakikilala nila kami. So, pampadagdag ng spice, ika nga, sa performance. Yes. Pero pag dagdag ng character, boost more, the theme, lalo na sa Phantom of the Opera, medyo dark siya. So, lalagyan ko na ng twist, lalagyan ko ng magic to make the fantasy realistic. Go ahead. Like, yeah. nagpapaapoy siya dun sa part niya. May paapoy siya. So, please don't try this at home, ha, mga bata. Don't try this at home. Professional lang sila. Yeah, don't try it at home. Sa outside pwede. Joke lang. Parang na-remind sa akin yung nangyari nung Pilipinas Got Talent, no? Congrats pala kay Cardom Tumpo, kababayan natin sa Cavite na, malapit Dasma yan, at sa Imus kami. Wait, I think I might ask, bago tayo tumuloy, sino ba dito, all of you, taga Cavite, right? Yes. One by one, individually, bago tayo tumuloy, which parts ng Cavite kayo? Imus. Oh, lahat kayo Imus? Sure? Imus Bacoor. Oh, kaya pala, special sa inyo ang SM Bacoor dahil kaya gano'n. Yeah. And So, then, Ang mga sinta naman ang dadayo sa amin. Dumayo, lagi na lang kami nandun sa north. True. Anyway, so but back to the question, MJ. So, ika nga, you have a quiet presence, but your performance always draw attention. Gaya yun sa sinabi mo, yung sa magic. So, anong take mo sa idea na sinasabi na silence can be just as loud? Siguro, hindi ko lang paano i-describe eh. Siguro, maybe yung maging silent and yung tahimik, it brings the mysterious characteristics, ganon. Parang masyado sila maku-curious. So, bakit siya ganito? Bakit siya ganyan? And, including na rin yung pagiging mysterious. Siguro, hindi masyado nag-share ng information about myself. Pero, I'm not that like that naman. So, friendly naman din ako. Nag-open din naman ako sa ibang people. Siguro, times din na natahimik, ganon. Siguro pag seryoso, so nakaka-intriguing. Lalo na nung high school kasi ako, lagi nagsasabi sa akin na bakit sobrang suplado ko, gano'n. Siguro na-intrigue sila, kaya siguro nabuboost yung characteristic as a mysterious person. yeah. Siguro na to add on to that, MK kasi when you look at him sa stage, he looks like he doesn't talk to anyone. But actually, he's friendly and he's very caring as well. And siguro sa akin, sa perspective ko kay MK, like the more he keeps quiet, the more people are curious about him. Yun yung napapansin ko. Kaya siguro, nagagamit niya yun as one of his charisma. And then, mas nakikilala, parang sino yun? And then, from Gemini, sino yung Gemini? So, still, it's the domino effect at the end. Yes, agreed. So, ika nga, baka curious ang lahat. Kung parang nare-remind niyo bilang, balik tayo sa pagkabata para dito, parang nare-remind sa akin si Perv
ng Phineas and Ferb, yung minsan lang nagsasalita. Yeah. Si Ferb. Yes, yung naka-green hair, tapos and all that. What you doing? Sorry, SpongeBob pa rin. And Mr. SpongeBob. Anyway, balik na tayo. So, tuloy-tuloy tayo. So, Tani, last but not least, si Tani naman. So, as you choreograph the song We Go kasama si Ian, ano ba ang vision behind the movement at paano mo i-make sure na each step reflects yung message ng grupo? Before po ng time na nag-choreograph po kami ng Photo or Phantom of the Opera. Wala pa po ako talagang prior experience sa pagko-choreo ng isang song ko. And like at first po parang anxious ako and parang hesitant pa ako. Parang nasa isip ko, what if kumuha na lang kami ng ibang choreographer if mag-fail ako. Pero since, may limitations po kami as a group and hindi naman po lahat ay makukuha namin kagaya ng mga choreographer stuff. Kaya I had no choice but to step up na lang po. I had to watch po other K-pop groups po na may similar concept na choreography and then yung mga moves na parang maganda to sa song namin. So parang kinuha ko yun and then inalter ko siya a bit just to fit the song namin pati nung style ng individual members. And tinulungan naman ako lalo ni Ian sa style na to kasi hindi ko talaga forte po yung style ng choreography ng Phantom of the Opera. So big na papasalamat ako kay Ian na andyan siya para tulungan ako and i-guide ako para gawin po yung choreography ng Phantom of the Opera. Ayun po. Yes, and I remember before someone told us na di kayo makakagawa ng choreography nang walang training from professional choreographers. And look, ano yung nagawa ni Tani. He created the choreography together with Ian, Hunter, and MK. Hindi ko bibigyan ng credits yung sarili ko with regards to choreography kasi tinuturuan lang talaga nila ako. Taga-approve ka. Ikaw ang taga-approve. Taga-approve lang ako dyan. Pero, look, kung okay siya. yung limited access namin sa training, choreography, writing music, nagagawa namin siya, we're searching YouTube, and then from there, yung basic, nag-level 1. And then ngayon, may mga professional trainings na nabibigay sa amin for free, which is at least nagugulat sila na somehow we know the basic. Like, where did it came from? It came from like searching lang sa YouTube, tulong-tulong kami. So, yun. Kaya, somehow, yung financial aspect, mahirap talaga. Pero at least yung creativity ng mga members, pag nagsama-sama, is nalalesen yung kailangan namin gastusin to create the music. Katulad na. Tama. Kasi natutuwa ako isipin na we have to make use of whatever we have. Ika nga, sabi ng mama ko na we have to make use of whatever we have. Kung anong mang meron tayo, be grateful. Use whatever tools you have and yun. So, bilang isang the youngest ng grupo, Tani, do you feel any pressure to keep up or do you see it bilang advantage sa grupo? For me ko, pressure siya talaga. Kasi syempre, yung mga kuya ko po dito sa Gemini, matagal na po silang sumasayaw. And ako naman po parang sobrang liit pa lang ng experience ko sa dancing and performing compared sa kanila. So like, I had to step up, lalo na nung milestone era po namin as trainees. Kailangan ko po talagang i-double effort para galingan ko pa po lalo sa dancing and sa singing. Kaya para lang po makasabay sa kanila. Kasi, syempre, kilala naman po natin lahat yung mga bunso are always the talented, the aces ng bawat grupo. Parang dun sa title na yun, nape-pressure po ako talaga. Kasi, hindi naman po ako talaga ganun ka-talented. Kumbaga parang may talent ako pero I worked on it kaya umabot po ako sa ganitong point. Kaya from basically lead dancer, naging main dancer po ako for Wow, nice. So, akalain mo yon Aces. Yeah. Mga Mac name, magagaling talaga. Think Horizon Marcus. Yes. Doon siya nape-pressure. Kasi usually yung mga P-pop bunso, mga kahit K-pop,
Jungkook, yan. Kaya, he's doing his best palagi. Sumali rin siya sa parang dance troupe nila sa school. And then from there, yung mga nalaman niya, mga trainings and drills na nalaman niya, in-apply niya sa amin. So, yeah, it's very helpful. And I just want to say na you mentioned Jungkook of BTS, right? So I just want to say, welcome back BTS. We are ready for you guys. I have to say it, we're ready kasi we will love you 7 days a week. Hey. Bawal ang bad words dito kasi family show tayo. Rated PG tayo dito. Back to you, Mtani. So, you came from Ames and Aeroburst, is dalawang strong dance groups. Anong dance principle that you carried from those days sa Gemini na yon? Kasi both, focusing on group, yung dancing. So like, I consider dancing po as sa situation po ng Gemini ngayon, I consider dancing as a way of showing kung ano pong meron kami, kung ano pong like style po namin individually, and then imimix namin and then i-showcase po namin sa lahat. Ayun po yung parang principle ko lagi. Lalo na kapag nagpe-perform po kami, I don't want to like overpower or ma-underpower po ako ng mga members ko. Gusto ko lahat kami pantay-pantay po and balance. So, sa bawat training po namin, I always want to keep na parang equal po kami and parang, siyempre salamat din po sa ibang members ko. Tumutulong sila na para linisin ko yung sayaw and make sure na parang hindi na overshadow yung isa, hindi na overpower yung isa. Kaya, ayun po yung pinakamahalagang principle sa akin is pantay-pantay po kami lahat dito. Walang mas magaling, walang mas mahina. Lahat po kami pantay-pantay. Yeah. Tama. So, grabe. Iba rin talaga yung bawat kulay at kwento ng Gemini. Literally and figuratively. Boy, ang haba ng usapan natin. No, hindi namin pwede i-part 2 to. Pero di pa doon nagtatapos si TV Pam. We got more for you guys. So, pagbalik natin, pag-uusapan natin yung big debut showcase nila tomorrow. At anong next sa grupo? Abangan niyo yan!